Welcome back sa Miss Layla Stories. Ang ating kwento ngayon ay mula kay Andrea. Ngunit bago tayo magumpisa, ay huwag sanang kalimutan na pindutin ang subscribe at mag-like sa video. Salamat! Ako si Andrea, hindi tunay na pangalan at 26 na taong gulang. Miss Layla, hindi ko alam kung tama ba na i-share ko ang aking karanasan dahil hanggang ngayon ay hinahabol pa rin ako ng aking konsensya dahil sa pagkakasala ko sa aking asawa at nangyari ito 2 years ago. Ganito kasi iyon, Miss Layla. Bago pa lamang ako makagraduate ng college ay naging boyfriend ko na si Henry. Nagkakilala kami sa school at parehas kaming graduating sa year na yon. Maraming nanliligaw sa akin noon. Ngunit kay Henry ko lamang nakita ang hinahanap kong characteristics ng mga lalaki. Famous ako sa school namin dahil palagi akong sumasali sa mga beauty contest at nananalo naman ako kaya maraming nagkakagusto sa akin. Hindi naman ako nagkamali sa pagpili kay Henry, Miss Layla, dahil pagka-graduate namin ng college ay nakapagtrabaho kaagad siya at after 1 year ay pinakasalan na niya ako. Nagkaroon din naman ako ng work pagkatapos naming magpakasal, Miss Layla, pero pinastop ako ng asawa ko dahil gusto na niyang magkaroon kami ng baby. Ayaw niya na ma-stress ako at malaki naman daw ang kinikita niya, kaya nag-resign ako sa company ko. Bukod kasi sa mabait ang asawa ko ay madiskarte din siya. Napagsasabay niya ang kanyang work at ang kanyang maliit na business na buy and sale. Yun kasi ang pangarap niya na magkaroon kami ng sariling negosyo, kaya masasabi kong maswerte pa rin ako kay Henry. Bukod doon ay wala din siyang bisyo. Hindi nagtagal ay ipinanganak ko na ang first baby namin ni Henry. Sobrang saya namin noon, Miss Layla, dahil sa matagal na naming pinapangarap na magkaroon ng anak. Para sa aming mag-asawa ay swerte ang year na iyon, Miss Layla, dahil kasabay din yon ang paglago ng inumpisahang business ng asawa ko. Nag-resign na rin sa kanyang trabaho at nag-focus na lang sa pagpapalago sa business namin at naging maasyos ang lahat. Nang medyo malaki na ang baby namin ay tumulong na rin ako sa asawa ko na mag-manage sa negosyo namin at kumuha na rin kami ng yaya para kay baby. Sa awa ng Diyos ay naging maayos naman ang takbo ng aming business at lumalago naman ito. Isang araw nagkasunduan namin ni Henry na mamasyal sa mall upang kakain sa restaurant at mabilhan na rin namin ng mga gamit si baby. Nauna na lang kami na pumunta sa mall ng anak ko kasama si Yaya dahil may kinausap lang ang asawa ko na client at susunod na lang siya upang doon kami magkita-kita. Habang hinihintay namin ang asawa ko ay sinabi ko kay Yaya na dalhin niya muna ang bata sa palaruan upang maglaro at ako naman ay nagpunta sa shop ng perfume. Mahilig kasi ako sa mga pabango at gusto kong bumili upang pandagdag sa mga collection ko. Habang nasa loob ako ng shop na namimili ay biglang may tumawag sa aking likuran na parang pamilyarang boses. Paglingon ko ay nakilala ko kaagad si Joel pala, schoolmate ko siya noong college. Isa din si Joel sa mga manliligaw ko noon pero hindi ko siya type dahil marami siyang naging babae at ayaw kong maisama sa mga naging babae niya. Gwapo din naman si Joel, Miss Layla. Pero ang isa pang hindi ko nagustuhan sa kanya ay marami siyang barkada at palagi siyang nasasangkot noon ng gulo sa school. Kumusta ka na, Andrea? Mas lalo ka palang gumanda ngayon. Wika niya sa akin na nakangiti. Hay naku, wag mo na akong bulahin. Sagot ko naman, medyo na-offend nga ako sa titig niya sa aking Miss Layla dahil may pagkamali siya na para bang gusto akong lamunin. Ngunit pansin ko na mukhang big time na siya ngayon dahil sa forma niya at mga ginto na nakasuot sa kanya. Bukod pa doon yung brand ng susi ng sasakyan na nakasabit sa pantalon niya ay mamahalin ito. Labas naman tayo minsan. Muling wika niya. Wala akong panahon dyan, may asawa na ako at anak. Sagot ko naman. Alam ko naman na gusto lang niyang makascore sa akin kaya binayaran ko na agad yung pabango na napili ko at nagpaalam na ako sa kanya. Ngunit bago pa man ako makalabas sa shop, ay may inabot siya sa akin na papel cellphone number daw niya iyon. Sabi niya, kapag may free time daw ako, tawagan ko lang siya at ililibre daw niya ako. Asa ka pa? Wika ko na lang sa sarili ko. Ngunit dahil sa maraming tao ay inabot ko na lang yung papel na binibigay niya, baka isipin kasi nila na masyado naman akong suplada. Inilagay ko na lang ito sa bag ko at itatapon ko na lang sa mga madadaanan kong basurahan. Dumiretso na lang ako sa kinaroroonan ng anak ko at sakto naman na dumating na ang asawa ko. Lumipas pa ang mga panahon. Miss Layla, naging maayos naman ang takbo ng negosyo namin, dumami ang mga client at unti-unti itong lumalago. Hindi talaga ako nagkamali sa pagpili kay Henry dahil kahit sa side ng family ko ay tumutulong siya, kaya sobrang mahal ko siya.
Hanggang sa dumating ang hindi ko inaasahang pagsubok sa aming buhay, Miss Leila, na sobrang naapektuhan ako at magpapabago ng takbo ng aming buhay. Kaya pala napapansin kong unti-unting bumabagsak ang katawan ng asawa ko at hindi na niya naibibigay kaligayahan ko dahil mayroon pala itong itinatago na malalang sakit. Wala akong maisip na dahilan kung paano nagkaroon ng ganong sakit ang asawa dahil wala naman siyang bisyo. Siguro nga naabuso ang katawan niya dahil halos wala siyang pahinga, lalo na noong inuumpisahan niya ang negosyo namin. Gusto kong magalit sa kanya kung bakit niya ito itinago sa akin, ngunit nangibabaw pa rin ang pagmamahal ko sa kanya. Sabi naman ng doktor na tumingin sa asawa ko ay may pag-aasa pa namang siya gagaling, ngunit kakailanganin ng malaking halaga para sa mga operasyon. Hindi rin kasi basta-bastang hospital ang pinuntahan namin dahil isa itong private at kilalang hospital dito sa atin. Kahit papano ay mayroon naman kaming naipon, ngunit sa tingin ko ay hindi ito sasapat. Basta bahala na, wika ko na lang sa sarili ko. Ang importante ay gagaling ang asawa ko. Nakahanda namang tumulong ang mga kapatid ng asawa ko at mga biyanan ko kung sakaling kakailanganin namin. Unang operasyon ng asawa ko, Miss Leila, ay naging matagumpay naman ito, ngunit kailangan niyang magstay sa hospital dahil matagal-tagal itong gamutan. Hanggang sa hindi ko namamalayan ay naubos na pala ang ipon namin, kahit ang mga naipundar namin na mga sasakyan ay naibenta ko na. Tumulong naman ang family ng asawa ko, ngunit hindi pa rin ito naging sapat dahil sa laki ng gastusin sa hospital at kailangan na naman daw na operahan ulit ang asawa ko. Maging ang aming bahay ay naisangla ko na sa bangko, Miss Leila. Hindi ko na alam ang gagawin ko nung time na yon. Pakiramdam ko ay down na down ako. Hanggang sa naisip ko si Joel, mabuti na lang ay hindi ko na itapon ang papel noon na binigay niya sa akin at nasa bag ko lang ito na nakasiksik. Naglakas loob akong tumawag sa kanya at ibinaba ko na ang pride ko, sinabi ko sa kanya ang problema ko at kung pwedeng pautangin niya ako ng pera. Pauutangin kita ng pera, kahit na magkano ang gusto mo, kahit hindi mo nabayaran, pero sa isang kondisyon. Wika ni Joel sa telepono. Anong kondisyon? Nag-aalalang tanong ko naman. Hindi naman sa sinasamantala ko ang problema mo, pero matagal na akong may pagnanasa sa'yo. Pagbigyan mo lang ako ng isang gabi, ihuhulog ko kaagad sa bank account mo ang pera basta papayag ka lang. Muling wika ni Joel sa kabilang linya. Para akong sinabuyan ng malamig na tubig sa narinig ko sa kabilang linya, Miss Leila. Sobra talaga akong nagalit kay Joel. Ano ang tingin niya sa aking bayaran? Bastos. Sigaw ko sa kanya at saka ko pinatay ang cellphone. Maya-maya pa ay nag-text siya. Sabi niya, kung magbago daw ang isip ko, magsabi daw ako naghihintay lang daw siya. Mas lalo akong naiinis, Miss Leila. Wala na akong nagawa kundi lumuha na lang at naisip kong sobra naman itong pinagdadaanan ko na ito. Kinabukasan, sabi ng doktor kailangan na daw na operahan ulit ang asawa ko sa madaling panahon at kailangan daw na mag-ready ng pera. Umuwi akong balisa nung araw na yon. Miss Leila, iniisip ko kung saan ako kukuha ng ganong kalaking halaga. Nagkulong ako sa kwarto upang mag-isip hanggang sa nagpasya na akong tanggapin ang alok ni Joel. Matagal ko muna itong pinag-isipan, Miss Leila, ngunit dahil sa kagustuhan kong gagaling ang aking asawa, ay gagawin ko kahit labag sa aking kalooban. Payag na ako. Iyan ang text ko kay Joel at kaagad siyang nag-reply. Sabi niya, masaya daw siya dahil pumapayag na ako. Pero may mga kondisyon ako sa kanya. Miss Leila, sabi ko, dapat isang beses lang namin yun gawin at dapat gagamit siya ng proteksyon at hindi ko aalisin ang mga suot kong pantaas. Pumayag siya sa mga kondisyon ko at kinuha niya ang bank account ko at kaagad niyang hinulog ang pera. Malaking halaga ang ibinigay niya, Miss Leila, at sobra-sobra na ito. Tinanong ko siya kung bakit ganun kalaki ang binigay niya, ngunit sabi naman niya, tulong daw niya yun sa akin basta sundin ko lang daw ang napagkasunduan namin. Ngunit sabi ko sa kanya, patapusin lang yung operasyon ng asawa ko bago namin ito gagawin at pumayag naman siya. Hanggang sa natapos na ang operasyon ng asawa ko, Miss Leila, at naging successful ito, sabi ng doctor ay magstay lang ng 1 linggo ang asawa ko sa hospital at pwede na itong iuwi. Dahil doon, Miss Leila, nakahinga na ako ng maluwag magaling na ang asawa ko, ngunit may isa pa akong kakaharapin, yun ay ang kasunduan namin ni Joel. Dumating na nga ang araw na yon at hinanda ko na ang aking sarili. Sabi ni Joel, hihintayin daw niya ako sa parking ng isang mall at magdidilim na nang umalis ako ng bahay.
Nang makarating na ako sa mall ay sumakay na ako sa kanyang sasakyan na naghihintay at halos walang mapaglagyan ng kanyang ngiti. Buti naman dumating ka, wika niya sa akin. Tipid ang mga salita ko sa kanya at ayaw ko siyang tignan sa muka. Hanggang sa umalis na kami at wala akong imik sa kanya habang nasa biyahe kami. Maya-maya pa ay nakarating na kami sa hotel at agad kaming pumasok sa kwarto. Kinakabahan ako sa oras na yon, Miss Leila, dahil hindi ko pa naranasan ang sumama sa iba kundi sa asawa ko lang. Maya-maya pa ay nagbukas siya ng bote ng alak, sabi niya, uminom daw ako upang mawala ang aking kaba. Sabi ko naman ayoko dahil hindi naman talaga ako umiinom, pero pilit pa rin niyang inaabot ang baso. Ngunit naisip ko na baka nga mawawala ang aking kaba kung subukan kong uminom konti. Lumipas pa ang ilang minuto, hindi ko namamalayan ay naubos ko na pala ang laman ng baso at kinakargahan pa ito ni Joel sa tuwing wala ng laman hanggang sa nakaramdam na ako ng pagkahilo. Dahil doon ay gumalaw na si Joel, inihiga niya ako sa kama at nag-umpisa na siya. Yung kasunduan namin na hindi ako magtatanggal ng pang-itaas ay hindi nasunod dahil siya na mismo ang nagtanggal. Nahihilo kasi ako at hindi ko na siya napigil pa. Nang matanggal na niya ang lahat ay kaagad siyang nag-umpisa sa kanyang orasyon, Miss Leila. Pumikit na lamang ako dahil ayaw kong makita ang kanyang mukha habang ginagawa niya iyon. Hanggang sa naramdaman ko na lamang na dalawa na pala silang gumagalaw sa aking katawan. Mayroon pa palang iba tao sa loob ng kwarto. Pagmulat ko sa aking mata ay nakita ko ang isa pang lalaki na gumagalaw sa akin at dalawa na sila ni Joel na gumagawa nun. Sinubukan ko silang itulak ngunit wala akong lakas upang gawin iyon at naging malaya sila sa kanilang ginagawa. Napaluhan na lamang ako noon, Miss Leila, habang nagpapakasawa sila. Magdamag nila akong pinagpapaan at wala silang kapag-uran na para bang kakalabas lang nila ng kulungan at hayok sa laman. Kinaumagahan ay kinumpronta ko si Joel dahil sa nangyari, ngunit sabi niya, sinulit lang daw nila yung binayad sa akin. Umiyak na lang ako, Miss Leila. Kahit masakit pa ang aking katawan ay lumabas na ako sa hotel at umuwi sa aming bahay. Hindi ko naman magawang magreklamo dahil natatakot din ako na malaman na aking asawa. Lumipas pa ang panahon, tuluyan nang gumaling ang aking asawa, Miss Leila. Naibalik na rin niya ang aming negosyo at unti-unti na naman itong lumalago. Hindi nagtagal ay nabalitaan ko na lang na isa si Joel sa mga napasok ng mga pulis dahil may mga illegal pala silang gawain at kasama din doon yung isa pang lalaki. Kaya pala marami siyang pera dahil sa mga gawain nila. Nagpapasalamat din ako dahil hindi nagbunga ang nangyari sa akin at nanatiling lihim pa rin ito hanggang ngayon. Minsan gusto ko nang ipagtapat sa asawa ko ngunit nauunahan ako ng takot dahil sa pwede niyang gawin. Pwede bang paki-comment kung ano ang aking gagawin? Naguguluhan kasi ako. Maraming salamat sa panunood. Huwag sanang kalimutan na pindutin ang subscribe at i-like ang video para sa susunod pang kwento na kagaya nito. Welcome back sa Miss Leila Stories. Ang ating kwento ngayon ay mula kay Andrea.